Magandang araw mga bata. Para sa ating unang araw, pinagmulan ng pangalan ng lugar at pag-unawa sa kwento. Ano ang pangalan ng inyong barangay o kalye? Alam ba ninyo kung saan ito nanggaling? Mga bata, ang mga pangalan ng lugar ay may pinagmulan. Maaring ito ay mula sa tao, pangyayari, o salitang ginagamit natin. Ngayon, makikinig tayo ng isang kwento at aalamin natin ang mga tauhan, tagpuan, at pangyayari. At iuugnay natin ito sa ating sariling karanasan. Ano ang kahulugan? Piliin ang angkop na kahulugan ng mga salita. Ang barangay ay si baryo. Ang kalye ay may kahulugan na B. Kalsada. Ang tanawin ay may kahulugan na A. Nakikitang lugar. Tuklasin ay may kahulugan na B. Alamin. Basahin natin. Sa barangay Masaya, may isang batang lalaking nagngangalang Miko. Isang araw, naglakbay siya sa kanilang baryo para tuklasin ang magagandang lugar doon. Una, dumaan si Miko sa Kalye Bayani. Dito, nakita niya ang mga matatandang nagkukwento tungkol sa mga bayani ng kanilang lugar. Napangiti si Miko dahil gusto niyang maging bayani balang araw. Sino ang batang nabanggit? Saan siya unang pumunta? Ano ang nakita niya roon? Pagkatapos, pumunta siya sa tindahan ni Aling Nena sa Kalye Likas. Binati siya ni Aling Nena at binigyan ng paborito niyang kakanin. Salamat po, Aling Nena, sabi ni Miko. At nagpatuloy siya sa paglalakad. Ano ang pangalan ng pangalawang kalye na pinuntahan ni Miko? Ano ang makikita sa kalyeng iyon? Bago umuwi, pumunta si Miko sa tulay ng pag-asa. Mula sa tulay, kitang-kita niya ang magandang tanawin ng ilog at mga puno sa paligid. Tumayo siya roon at nag-isip ng mga pangarap niya sa buhay. Ano ang pangalan ng tulay na pinuntahan ni Miko?
Ano ang matatanaw mula sa tulay na iyon? Napakaganda ng ating baryo, sabi ni Miko. Maraming mga lugar na punong-puno ng kasaysayan at kagandahan. Ngumiti ang kanyang mga magulang at sinabing, "Tama ka, Miko. Ang bawat kalye at lugar dito ay may kwento." Dapat tayong magpasalamat at mahalin ang ating bayan. Pinagmulan ng pangalan ng lugar. Ang pangalan ng lugar ay maaaring magmula sa pangalan ng isang tao. Maaari ding maging katangian ng lugar at pangyayari sa lugar. Aking karanasan. Ibahagi ang iyong mga karanasan mula sa iyong lugar. Ano ang pangalan ng inyong lugar? Ano sa tingin mo ang ibig sabihin nito? May karanasan ka bang katulad kay Miko? Paano ka makakatulong sa inyong lugar? Ano ang magandang katangian ng inyong komunidad? Ang mga pangalan ng lugar ay may pinagmulan sa ating wika at kasaysayan. Mahalaga ring maunawaan ang tauhan, tagpuan at pangyayari sa kwento at may ugnay ito sa sariling karanasan. Gawin natin. Gumuhit ng iyong barangay o lugar. Isulat ang pangalan nito at kung ano ang ibig sabihin nito. Ikalawang araw. Pagsunod sa panuto, pagtatanong, at pag-uugnay ng karanasan. Sundin ako. Sundin at gawin ang bawat panuto na sasabihin. Humakbang ng 2 beses paharap. Iyuko ang inyong ulo. Idilat ng malaki ang mata. Pakunutin ang inyong noo. Pataasin ang kilay. Sumimangot. Ngumiti. Ano ang masasabi ninyo sa ating nilaro? Nagawa ninyo ba ang lahat ng aking sinabi? Mahalaga bang makinig ng mabuti kapag may nagsasabi ng panuto? Sa araw na ito ay pag-aaralan natin ang pagtugon sa panuto at pagbibigay ng tanong gamit ang mga salita at kilos. Basahin natin.
Sino? Saan? Bakit? Ano? Kailan? Paano? Narinig na ba ninyo ang mga salitang ating binanggit? Nagamit na ba ninyo ang mga ito sa pakikipag-usap sa inyong kapamilya? Kailan ninyo ginagamit ang mga ito? Basahin natin. Si Katkat at ang kanyang paboritong laruan. Si Katkat ay isang mahiyaing kuting na kahel. Ay nakatira kasama si Aling Nena sa isang maliit na bahay malapit sa dalampasigan. Sabado ng umaga nang napansin ni Katkat na nawawala ang kanyang paboritong bolang may kampanilya. Nalungkot siya at nagtaka kung sino ang kumuha at saan ito napunta. Nais mahanap ni Katkat ang kanyang bola dahil ito ang nagbibigay saya sa kanya tuwing naglalaro siya. Habang naghahanap siya sa likod ng bahay, napadpad si Katkat sa dulo ng hardin malapit sa puno ng mangga. Nakita ni Katkat ang isang puting-kuting na naglalaro ng kanyang bola. Nang makita siya ng puting-kuting, agad nitong ibinalik ang bola sa kanya. Nalaman ni Katkat na ang puting-kuting ay bago sa bayan at naghahanap ng kaibigan. Simula noon, naging magkaibigan sina Katkat at ang puting-kuting. Natutuhan ni Katkat na hindi dapat mahiya sa bagong kakilala at masaya ang magkaroon ng bagong kaibigan. Sino si Katkat? Saan nakatira sina Katkat at Aling Nena? Ano ang paboritong laruan ni Katkat? Kailan nawala ang kanyang bolang may kampanilya? Sino ang nakita ni Katkat? Paano nahanap ni Katkat ang kanyang bola? Tanong ko, gawa ko. Gamit ang mga larawan, bumuo ng mga tanong mula rito. Bakit mahalagang matutunan natin ang wastong pagsunod sa panuto? Paano tayo makakakuha ng impormasyon mula sa ibang tao?
Mahalaga ang pagsunod sa panuto gamit ang salita at kilos. Mahalaga rin ang pagtatanong upang matuto at ang pag-uugnay ng karanasan upang mas maintindihan ang aralin. Gawin natin. Isulat ang angkop na salita sa pagtatanong. Ikatlong araw. Pangalan. Tingnan ang mga larawan. Sino-sino ang nakikita ninyo? Mga bata, gumagamit tayo ng mga salita upang tukuyin ang mga tao, hayop, bagay at lugar sa ating paligid. Ang mga salitang ito ay tinatawag na pangalan. Ngayon, matututo tayong kilalanin at gamitin ang mga ito. Ating kantahin. Kantahin sa tono ng leron-leron, sinta. Sina nanay at tatay, maalagang tunay. Sina ate at kuya, palaging masaya. Sina lola at lolo, maasikaso. Kaya kaming pito, sa kainay salo-salo. Sino-sino ang tinutukoy na maalagang tunay sa awitin? Ano ang palaging nararamdaman ni na ate at kuya? Sino ang tinutukoy na maasikaso sa awitin? Ang pamilyang nabanggit ay sama-samang nagsasalo? Ginagawa rin ba ninyo ito sa inyong tahanan? Si lolo, si lola, si tatay, si nanay, si kuya, at si ate ay mga salitang tumutukoy sa ngalan ng tao. Tukuyin ang ngalan. Tukuyin ang ngalan sa pangungusap. Maalaga sina nanay at tatay. Ang ngalan sa pangungusap ay nanay at tatay. Palaging masaya sina ate at kuya. Ang ngalan sa pangungusap ay ate at kuya. Maasikaso sina lolo at lola. Ang ngalan sa pangungusap ay lolo at lola. Basahin natin. Ang aking pamilya. Ako si Ben. Nakatira ako sa isang maliit na bahay kasama ang aking nanay, tatay at ate. Mayroon din kaming alagang aso na si Bantay. Araw-araw, kami ay naglalaro sa aming bakuran. Masaya ako kasama ang aking pamilya.
Sino ang nagsasalaysay sa kwento? Sino-sino ang kasama niya sa bahay? Saan sila nakatira? Ano ang pangalan ng kanilang aso? Ano ang ginagawa nila araw-araw? Ang pangalan ay salitang tumutukoy sa tao, hayop, bagay at lugar. Ginagamit ito upang maipahayag ang ideya at pangyayari sa ating buhay. Gawin natin. Gumuhit ng iyong pamilya, lagyan ng ngalan ang bawat miyembro. Ikaapat na araw, pakikinig, paggamit ng mga salita at pagpapahayag ng sarili. Ano-ano ang nakikita ninyo sa bawat larawan? Isipin ninyo na kabilang kayo sa larawan ng unang pamilya. At kamag-anak naman ninyo ang nasa ikalawang larawan. Maaari ba ninyong bilugan sa ikalawang larawan ang taong tumutukoy sa pinsan? Ang mga taong tinutukoy bilang iyong pinsan ay ikahon naman si Tito at lagyan ng bituin si Tita. Sa araw na ito ay pag-aaralan natin ang mga salitang madalas gamitin tungkol sa sarili at pamilya. Matututuhanan din natin ang wastong paggamit ng mga ito sa pagbabahagi ng mga ideya tungkol dito. Basahin natin. Ang aming bagong lipat na kapit-bahay. Tuwing hapon, pagkatapos ng klase, laging dumudungaw sa bintana si Kevin. Pinagmamasdan niya ang bagong lipat na batang naglalaro sa tapat ng kanilang bahay. Sino ang batang dumudungaw sa bintana? Bakit siya dumudungaw sa bintana? Ano sa tingin ninyo ang susunod na gagawin ni Kevin? Isang araw, naglakas loob siyang lumapit at nakipagkilala. Magandang hapon, ako si Kevin. Bati niya sabay abot ng kanyang kamay. Ganon din sa'yo. Ako naman si Gio. Tugon ng bata. Habang nag-uusap, napansin nilang magkahawig sila.
Hindi nagkakalayo ang tangkad at hugis ng kanilang mukha. Halos magkapareho rin ang kanilang mata. Ano ang pangalan ng pangalawang tauhang ipinakilala sa kwento? Paano nagpakilala si Kevin kay Gio? Ano-ano ang napansin ni na Kevin at Gio sa isa't isa? Sa palagay ninyo, bakit kaya sila magkamukha? Dumating ang nanay ni Gio at ngumiti kay Kevin. Ikaw ba si Kevin, anak ni Teresa? Tanong niya. Ako si Tita Maricel mo, kapatid ng nanay mo. Nanlaki ang mga mata ni Kevin. Kaano-ano ko po si Gio, tita? Pinsan mo siya, sagot ni Tita Maricel. Kalilipat lang namin dito para makasama ang iyong tito Rico. Niyakap ni Kevin si Gio dahil tuwang-tuwa siya sa kanyang natuklasan. Mula noon, araw-araw na silang magkasamang naglalaro tuwing hapon. At naging matalik na magkaibigan ang magpinsang sina Kevin at Gio. Batay sa kwento, kaano-ano ni Kevin si Gio, sina Maricel at Rico. Ano ang tawag ni Kevin sa kanilang tatlo? Paano tinanggap ni na Kevin at Gio ang isa't isa? Nakikinig tayo upang maunawaan ang mensahe ng isang teksto. Mahalaga ang paggamit ng mga salitang madalas gamitin upang maipahayag ang sarili. Dapat tayong magbahagi ng ating damdamin at iugnay ito sa ating karanasan. Gawin natin. Iguhit ang iyong sarili kasama ang pinakamalapit mong pinsan at isulat ang inyong ginagawa pag magkasama. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Hanggang sa muling pag-aaral ng asignaturang language. Paalam!